So, next reading natin is another love reading. And this is, will he ever commit? So, magko-commit ba siya sa'yo or hindi? So, this spread will be a part of my private reading, might be for the month of June. So, wala pa to ngayong May, okay? So, anyway, magko-commit ba siya sa'yo? Let's see. Wait. Magko-commit ba siya sa'yo? This is not for everyone. Takes what resonates and leave the rest. This is not a private reading either. Kung maka-resonate kayo, that this might be for you. This is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, and if naka-resonate kayo, then para to sa inyo. Okay. So, how does your person truly feels about you? Love, new beginning, or feeling niya na mag-progress pa yung connection ninyong dalawa? Feeling niya na may patutunguhan itong um, relationship na to. So, feeling niya you are very connected or very compatible to each other. This person is might be feeling niya nagkakaintindihan kayo, kaya feeling niya dito na may progress pa tong connection na to. May patutunguhan to, may papupuntahan to, and he or she really wanted na magkaroon pa kayo ng more connection, more adventures, or more experiences, more love could be. So, this person kasi very much attracted talaga siya sa'yo. Gusto ka niya talaga. Um, and feeling ko, nasa point na either itong person din na to is gusto niya talaga magkaroon pa ng more chances or second chance could also be with you. Um, Feeling ko kasi on your part sa'yo is parang ikaw yung iwas dito. Parang I don't know if parang hindi, ayaw mo tanggapin yung offer ng person na to. Parang may mga plano or ibang plano ka sa buhay mo. Parang gusto mo nang umalis emotionally. Parang gusto mo ng new beginning sa buhay mo. And this person parang is trying to bring you, could be back, baka ex mo to, na baka gusto niya ng second chance with you. And then, naglalakas loob talaga siya na lapitan ka at kausapin ka na ayusin natin 'to, mga gano'ng mga bagay. Pero parang ayaw mo na siyang tanggapin. Pero yung nararamdaman niya dito, yun yung gusto niya talagang mangyari. Yun yung feeling niya na gusto niya talaga mag-offer sa'yo ng second chance and new beginning na madami pa kayong magagandang pagdadaanan sa pagsasama ninyong dalawa. Pero ikaw yung yet parang you don't want to accept the offer anymore because you wanted to move forward na din siguro. Or baka may iba ka na. So, let's see. Or gusto mo ng iba na. Bakit ba hindi sila nag-commit sa'yo? Okay. So, nagkaroon siya ng ibang relasyon. Kaya hindi siya nag-commit. Or meron ba siyang ibang karelasyon?
So, tignan natin yung story ha. Kasi even ako hindi ko alam to. Meron palang nauna sa'yo. So, nauna to siya sa'yo and they are also still together. So, sila pa din, past person. Baka hindi man siguro to either girlfriend to or ka-live-in or something. Um, they are still okay. Okay. Hindi pa sila hiwalay. Kaya, hindi siya pwedeng mag-commit sa'yo. Lalo na baka may anak din to silang dalawa. Pero hindi pa naman sila married or hindi na it doesn't have to be about the child, okay? Or pregnancy or what. Pero sadyang may karelasyon lang siya. First, if naka-resonate ka doon, then could be. So, sinabi niya lang pala sa'yo na hiwalay na sila. Sinabi niya sa'yo na hiwalay na sila, tinago niya to sa'yo. So, kaya hindi siya pwedeng mag-commit because of that. So, I don't know bakit hindi mo siya tinatanggap, hindi mo tinatanggap yung offer niya. Baka may alam ko na din about this person. Kaya hindi mo na tinatanggap yung offer. So, ano ba yung takot nila about sa commitment? Yung person na yun, may, parang, parang takot siya malaman nung isa. So, hindi siya pwedeng mag-commit sa'yo kasi meron nga siyang someone else. And may takot siya na baka malaman nung isa anong pwedeng gawin, anong mangyayari. Itong relasyon talaga ninyo pala na to is may mga halong kasinungalingan talaga. Nagsinungaling siya sa'yo about the truth. And then, kaya hindi siya pwedeng mag-commit. And may takot siya about the commitment because of na meron siyang karelasyon. At natatakot siya na malaman nung isa yung about sa inyo dahil nga might be nag-umpisa na sila na bumuo ng family dito. Hmm. Um, meron ba siyang takot na mawala ka sa buhay niya? Honestly, right now, I think hindi. I think wala. Kasi dumating na siya sa point na hindi na nag-silent treatment siya sa'yo, bumalik lang siya. So, bumalik siya dahil nga siguro, of course, if hindi mo to napapanood, hindi ka aware about the secret na meron siya. Sabihin na natin may alam ka o may naririnig ka o may idea ka, pero the total na meron sila pa talaga, even up until now, you don't know about this. Um, he gave you silent treatment, then bumalik lang to siya na nag-o-offer sa'yo balik ng second chance. So, I don't think so na meron siyang fear of losing you. Bumalik siya might be, let's clarify. Okay? Kasi if may takot siya na mawala ka, he will not going to give you this treatment. Yeah. He gave you silent treatment kasi nga na-juggled na siya. Halos hindi na nga siya nakakatulog sa gabi thinking about the situation ninyo, situation nila, and may mga arguments na din dito sa kanila side siguro. Baka yung other person na yun may namamanmanan na, may naririnig na, may nalalaman na din. Kaya nagtatalo na din sila. So, tumahimik siya, nag-shutdown siya. So, nag-silent treatment siya. So, hindi siya takot na mawala ka. Naguluhan lang siya kaya siya nag-silent treatment. Bakit siya bumabalik? Kasi he knows na wala ka naman talaga total alam sa sitwasyon. Kumbaga alam niya na tatanggapin mo pa din siya. So hindi din siya nakakatulog sa kakaisip sa sitwasyon. Bumabalik siya, gusto kanyang kausapin eh. But the thing here is hindi din naman niya iiwan yung isa for you. So where am I? Okay. So what does this person see
want to see other people? Does this person want to see the other people or yung kasama niya, kinakasama niya? So, meron siya ditong decision eh. May ginawa siyang decision dito. Mm, yeah, of course. Inayos niya tong sa kanila. Di man nagtalo sila, nagkaroon sila ng arguments nito. Inayos niya to kasi halos namawasak na silang dalawa eh. Kaya siya nag-silent treatment sa'yo. So, para sa kanya to consider siya yung asawa dito. Pwedeng siya talaga yung asawa, like kasal talaga sila. Pwede din naman live-in partner silang dalawa. Pero siya yung una sa'yo. So, halos nawawasak na silang dalawa and yet, after that, parang inayos niya to. So, parang hindi niya din ata kaya tiisin yung other person na yun. Kasi I think mahal niya din yun eh. So, of course, this person want to see the other people, the other one. And yun na nga, inayos na nga nila yung pagsasama nilang dalawa. So, their feelings or your person's feelings about wanting marriage for the future. Honestly, nasa point of, yun, sorry about that, na parang nalobat siya. Anyway, nasa na tayo? Their feelings about wanting marriage in the future. I think sinasabi niya to sa'yo na gusto niya. Sinasabi niya to kasi feeling ko hindi to married sila eh. Parang live-in partner or long-term relationship. Mga ganun ang meron sa kanilang dalawa. Siguro feeling ko sinasabi niya din sa'yo na gusto kitang pakasalan, na one day ganyan, ganyan. May mga promises to siya about marriage. But then, ang problema dito, hindi naman to matutupad eh. Kasi nga, magkakaroon dito ng conflict, makakat off yung cycle ninyo, and aalis din to siya ng dahan-dahan sa buhay mo. So, hindi to siya mangyayari. Pero nagplano ata kayo nito na pag-usapan ninyo to. Itong marriage na to. Is there any chances of living together? They were going to have some clarities talaga about sa katotohanan sa person na to na meron siyang someone else involved dito. Kaya, darating yung araw magkakaroon kayo ng no communication ng person na to. So, there is no chances on living together. Sa point lang talaga na paasahan ka lang niya. So, mga pag-uusap, ganyan, pangako, ganyan. Pero walang mangyayari. Until na may aalis lang dito, hindi na lang kayo mag-uusap, wala pa ring mangyayari. Kumbaga, minamanage niya lang ng maayos yung situation na akala niya kaya niyang i-manage to ng maayos dahil sa experienceado naman siya sa mga ganitong klaseng relationship na ganito. So, paano ba, how can you draw them closer to you? I think you don't have to. I think you need to end this. Kailangan mo siyang tuldukan. Kailangan mo siyang harapin, kausapin, at tuldukan itong meron sa inyo. Kasi this is really a parang not healthy relationship ang meron sa inyo dito. Tinatago ka lang ng taong ito. Kasi meron talaga siyang other person that the real relationship na meron talaga siya, the commitment. And you might be someone na tinatago niya lang that you thought na ikaw yung mahal niya. So, you don't have to draw them closer to you, but you need to cut this connection off. You need to end this. Because will he ever commit to you? Kung hindi mo to i-end, kung hindi mo to siya tutuldukan, itong person na to, makikipag-connect pa din to siya sa'yo. Ang magiging problem nito, magko-commit ba siya sa'yo? Magbibigay lang to sa'yo ng confusions. Bakit? Di ba sabi ko kanina,
Mangangako siya na magpakasal kayo, mangangako siya na magsama kayo, mga gano'ng mga bagay para hindi ka lang umalis. So, magbibigay ito sa'yo ng confusions. Asan yung mga pangako niya? Kailan niya tutuparin yun? Mag-aantay ka dito. Sabi niya, mahal niya ako. So, kung hindi mo, as I said, na tuldukan to, ito yung mangyayari sa'yo. Magko-commit ba siya sa'yo? Mag-aantay ka kung kailan siya mag-commit sa'yo for like nothing because he has also another relationship dito. So, much better if you are guided by this reading and naka-resonate ka sa reading na to, then possibility na you really need to stop this. Kasi definitely very obvious naman eh. Dalawa kayo sa buhay niya. Tinatago ka lang niya while the other person is not. Then, might be tinatago niya yung other person sa'yo. Pero open siguro sa family or sa other friends or something. Ikaw kasi nakikita ko dito tagukay. Bumabalik siya sa'yo kasi alam niyang tatanggapin mo lang din naman siya. Alam niyang mahal mo siya. Kaya bumabalik siya sa'yo na gusto niya ng second chance, gusto niya magpatuloy pa, na makilala ka pa ng lubusan. Sabihin na natin na merong part sa kanya na gusto niyang i-try talaga na might be magbago yung isipan niya at ikaw yung pipiliin niya. Sabihin na natin may part sa kanya, sa feelings niya ng ganun, na gusto niya, might be na marirealize niya na ikaw pala talagang mahal niya. Pero during the relationship na meron kayo, may cheating eh. And it's not, hindi siya healthy. Kasi once na mahal ka talaga ng isang lalaki or ng isang tao, dapat iiwan niya muna yung isa. Dapat magkakaroon muna sila ng pag-uusap na totally iwan niya before siya mag-commit sa'yo. Hindi yung parang tinetesting lang niya. Tinitignan niya kung okay ba to siya. Kung hindi siya okay, din babalik ako dun sa isa. Kung titignan ko kung sino yung mas higit sa kanilang dalawa, hindi siya ganun eh. Hindi ganun dapat yung relationship. Parang hindi din siya healthy that there is a possibility, sabihin na natin, one day, ikaw yung pinili niya. Ikaw nga talaga yung pinili niya, kung B, one day. At iniwan niya yung isa. Baka may other na naman na dadating na to compare with you na naman. Titignan ko, testing ko na naman to. 'Di ba? Hindi yun true love. Hindi yun siya like right person in a way. So, yung outcome kasi dito sa reading ninyo. So, they were going to have a decision talaga dito eh. Kasi magla-lack of effort naman na din to si person mo. Hindi mo na mararamdaman yung effort niya. Saan na yung mga pangako niya. So, mako-confuse ka na kung kailan niya tutuparin yung mga pangako niya. So, parang even ikaw hindi mo na alam kung anong decision ang gagawin mo. To wait for this person or not anymore. So, kung sakali man, okay, natatanggapin mo siya ulit. Kasi 'di ba sa una, nasabi ko na nagdadalawang isip ka na seems like you don't want to accept the offer. So, if pipiliin mo to accept him again, definitely ito yung pwede mga mangyari sa'yo. Pero if pipiliin mo not to accept him again and magpapatuloy ka na sa pag-move on mo, then it's good for you, actually. Um, Kasi if you were going to choose to accept him again, there is a possibility na mapapagod ka talaga sa paghihintay sa person na to. Dahil mahal mo man to. So, mapapagod ka talaga sa pag-aantay kung kailan ba niya tutuparin yung pangako niya. Until sa magkakaroon na lang to sa'yo ng clarity about them. So, once the clarity is nandyan na, possible na siya na mismo magka-cut off ng connection nito kasi wala na, vulgar naman na. So, yun. Okay? So, let's see. You or your person might be Sun, Moon, Rising, Venus. So, check your placements, okay? Libra, Taurus, um, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo, Pisces, Aquarius, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, yun.